Ito yung magiging part 1 natin, the unfolding of man. Nahirapan po ako kung ano yung magiging title ko sa topic natin ito sapagkat napaka-importante noon para hindi tayo mawala sa ating pinag-uusapan. Ang daming pwedeng maging title dito at habang inihahanda ko, ang dami ko nang nailagay. Pero ang nag-come out na pinahintulutan na ng Panginoon na maging final title natin ay ito, mga kapatid. The Unfolding of Man. Actually, nakuha ko po ang salita na yan habang sinisearch ko yung word na evolution. Dahil ang mga matalinong tao, ang mundo ay may paniniwala na ang tao ay galing sa hayop. Diba? Yan yung tinatawag na the evolution. Pag sinabi pong evolution, merong nagiging pagbabago. Merong process. Kaya nga nagsimula sa maliit na uod, microorganism, tapos medyo naging uod yan, naging butete, naging kagaya ng butike, naging lizard, palaki ng palaki, hanggang sa naging unggoy, di ba? Hanggang yung unggoy, nagbabago yung anyo, million of years, sabi nila. So, ganun po yung naging takbo ng kanilang kaisipan, ng kanilang kaunawaan na ang tao ay mayroong proseso na pinagdaanan na mula sa maliit na organismo hanggang sa naging ito na tayo ngayon. So, yan ang paniniwala ng mga taong madunong, mga kapatid, na nag-aral sa mundo. At isa dyan ay si Charles Darwin, na meron siyang aklat na may pamagat na The Origin of the Species. Ang pinagmulan ng mga species, ibig sabihin nabubuhay. At isa doon ay kung saan nanggaling ang tao. So dahil sa word na evolution, nang sinerge ko ito para makuha ang tamang, inahanapan ko po kasi ng tamang salita, yung mystering ito na may kinalaman sa tao, ano yung pagkakalikha ng Diyos sa tao. Ano ba talaga tayo? Tayo ba ay tao na magiging mga anak ng Diyos o mga anak ng Diyos na naging tao? Kung kayo ang tatanungin ko, mga mahal kong kapatid, ano tayo? Tao na naging mga anak ng Diyos o mga anak ng Diyos na naging tao? Sino makakasagot? Diba? Ano tayo? Tao na naging mga anak ng Diyos o anak ng Diyos na naging tao? So, kinakailangan natin itong pag-aralan para makita natin yung ating kalagayan, mga mahal kong kapatid. Bagamat alam natin na ang lahat ng bagay ay nagsimula sa kaisipan ng Diyos Ama. At ang nag-iisang eternal na Espiritu, ang Ama ng lahat ng nabubuhay, ang Ama ng lahat ng Espiritu, nasa Kanya yung thoughts, nasa Kanya yung kaisipan, sa Kanya nagmula ang lahat. At alam natin na nung i-express niya ang mga bagay na nais niya, so alam natin na ang unang na-express ay ang anak ng Diyos, the Logos, ang ating Panginoong Jesucristo. So mula naman sa ating Panginoon ay nilikha na po ang mga bagay. So, alam natin na ang pagkakalikha ng Diyos sa lahat ng mga bagay, kagaya pa ng sinasabi ng Book of Acts, ay nakatalaga na ito. Walang nagkataon sa Diyos, mga mahal kong kapatid. Lahat ng bagay na Kanyang nilikha at kung ano ang nilalayon niya dito, ito ay tapos na sa Kanya. Alam na niya ang lahat. Bago pa niya in-express ang Logos, bago pa nagsalita ang Logos, bago pa tayo nalikha at lumitaw sa ibabaw ng lupa, sa Kanyang kaisipan, tapos na ito. Amen? Do you believe that? Hindi naglilikha ang Diyos na paglikha ng ganito ay saka siya nakakaisip ng panibagong gagawin niya. No. Bago pa niya in-express, lahat ng bagay ay tapos na. From the beginning to the ends. From the Alpha to Omega, alam na po ng Diyos ang lahat. So kung alam na ng Diyos ang lahat, mga mahal kong kapatid, ang tanong, may nalalaman na rin ba tayo patungkol sa mga bagay na nilalayo ng Diyos sa atin?
So ako, naniniwala ako na ang tao ay mga anak ng Diyos, na mga, sabihin natin, supernatural. Tayo ay makapangyarihan. Amen? Amen po ba? Tayo ay banal, malinis, matuwid, makapangyarihan. Napakadakila natin, matuwid tayo. Well, yung bagay na yon patungkol sa atin bilang mga anak ng Diyos, kung ano tayo sa kanyang kaisipan, ay mahahayag sa panahon na itinakda ng Panginoon na maabot natin ang pinakalundo ng plano ng Diyos sa tao. Ibig sabihin, may proseso, mga mahal kong kapatid. Diba? Pwede nating makita ang pasimula kung saan tayo nagsimula, at pwede rin nating makita na ngayon sa gabing ito kung saan tayo papunta. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Nang iniisip tayo ng Diyos bago pa tayo ma-express, bago palikhain si Adan, mga mahal kong kapatid, doon sa kanyang kaisipan, alam na niya kung ano tayo. At tayo bilang mga anak ng Diyos ay mga supernatural. Di ba? May dalawang lahi kasi ng tao. Yung isa ay itinalaga ng Diyos na sabihin natin na sila yung maghahayag ng mga bagay na kabaliktaran sa mga maihahayag naman sa buhay ng mga anak ng Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi natin alam kung sino sa atin ang mga anak ng Diyos. Ang meron sa atin ay pananampalataya, pag-asa, at confidence sa mga bagay na ating naririnig at nararanasan. Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang ito basta nalaman mo o tinanggap mo o naintindihan mo. Isang bagay ang tiyak, mga mahal kong kapatid, may mga anak ang Diyos. Isang bagay na hindi pwedeng mabali, hindi mapasubalian. Isang bagay ang tiyak na may mga anak ang Diyos na makapangyarihan, banal at matuwid. Amen. Hallelujah. Sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia. Pero isang bagay din ang natitiyak natin, na may mga anak ng dyablo. At ang i-claim ito, ang paniwalaan nito, siyempre walang tao maniniwala na mga anak sila ng dyablo. Tama po ba? Lahat ng tao, lalong-lalo sa Kristyanismo, lahat ng tao sa iba't ibang relihiyon at organisasyon, alam nyo sa aking pag-aaral, more than 40,000 denomination na po ang meron sa buong mundo. At lahat ng denomination na yan sa so-called Christians ay lahat yan ay nagki-claim, they believe that they are the sons of God. At kahit man tayo, naniniwala tayo na mga anak tayo ng Diyos. Pero hindi yan basta paniniwala lamang. Kinakailangan mong maintindihan, kinakailangan mong malaman, then magkaroon ka ng kapahayagan patungkol dito, at magkaroon ka ng confidence. Sapagkat yung bagay na tinanggap mo, yung bagay na nalaman mo, naunawaan mo, na nahayag sa iyo, naintindihan mo, ay unti-unti mong nakikita yung katuparan nito sa buhay mo. Kaya nga, di ba, minsan kapag may mga bagay tayong nagagawang hindi tama, nagdududa tayo. Di ba? Nag-aalinlangan tayo kung tayo ba ay mga anak ng Diyos, dahil alam natin na ang mga anak ng Diyos ay hindi yang gumagawa ng mga bagay na mali. Ang mga anak ng Diyos ay banal po talaga, matuwid. Amen? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na banal. Kung pupunta tayo sa langit, sa palagay nyo naninigarilyo ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus? May disco kaya sa langit? May bar? Wala siguro, no? Pero may awit ang mundo. Sabi ng awit ng mundo, mayroon ba itong awit sa langit, wala nang beer? Alam naman nila na walang beer doon. Dito lang yon. At yung mga bagay na yan na
ginawa ni Satanas dito sa lupa ay para maadik ang mga tao, masira ang kanilang katawan. Pag may mga asawa na, napapabayaan ng mga anak dahil sa bisyo. Tama po ba? So pag pinag-usapan ng pagiging mga anak ng Diyos, mga mahal kong kapatid, take note for this. Ang mga anak ng Diyos ay matuwid, banal, makapangyarihan, dakila. At kinakailangan ito ang makita natin sa mga huling araw na ito. Kaya yung paksa natin, yung isi-series natin ay The Unfolding of Man. Pag sinabi pong unfolding, mga mahal kong kapatid, kasing kahulugan yan ng revealing, paghahayag, pero ang magandang diyan ay may proseso pong nagaganap kung ano ang kalagayan ng tao. So nagmula tayo sa kaisipan ng Diyos at tayo ay in-express, mga mahal kong kapatid. Okay, next slide, Sister Mary Ann. So yun po yung binasa nating teksto kanina, yan ay pagtatanong. Pag ginamit yung word na what ay may kinalaman sa paghahanap ng kasagutan. Kasabi diyan ni Haring David, Lord, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account of him? So nakita po ni Haring David, mga mahal kong kapatid, kung ano ang nangyayari sa buhay ng tao. Even King Solomon. Naisulat ni Haring Solomon ang Ecclesiastes, at sa sulat niya sa Ecclesiastes, mga mahal kong kapatid, doon yung makikita na nakita ni Haring Solomon ang kalagayan ng buhay ng tao. Kung ano ang meron sa tao. Bagamat meron na tayong ideya kung ano ang tao, napag-aralan na natin ang mga bagay na ito, pero ngayon, sa gabing ito ay titingnan natin ng mas detalyado para mas maintindihan natin, mga mahal kong kapatid, at kinakailangan talaga nating maunawaan ang bagay na ito. So sabi dito ni Haring David, ano ang tao para tayo ay bigyan ng Panginoon ng malabis na pagkilala, that thou takest knowledge of Him. Para bang ano tayo para isipin tayo ng Diyos? Di ba? Para bigyan tayo ng Panginoon o paglaanan tayo ng Panginoon ng napaka-espesyal na pagtingin. Okay, next slide. Pahiram nga ulit ako ng ganito, Brother Richard. So susunod, gagamitin na talaga natin yan para mas maganda. Ako yung may control ng natin, PowerPoint. Okay, next slide muna, Sir Mary Ann, habang inihahanda. Okay. Sa Psalms chapter 8, okay, isa-isang click lang. Balik mo, atras mo, balik ka. Yan. Okay, thank you, Brother Gideon. So, sabi sa verse 4 ng chapter 8, what is man that thou art mindful of him? So, pagtatanong ulit yan ni Haring David, ano ang tao para pakaisipin mo siya? And the Son of Man, that thou visitest him. Ano ang tao para bisitahin mo? Okay, verse 5, sabi dito, tingnan nyo po mga mahal kong kapatid, ang pagkakalikha sa tao. For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. So ang tinutukoy sa mga talatang ito, ang nakikita dito ni Haring David, mga mahal kong kapatid, sa mga talatang ito, and even ang Book of Ecclesiastes, ang ipinapakita doon ay ang kalagayan ng tao sa pisikal, sa natural. Pakinggan nyo pong mabuti. Pag pinag-usapan ang mga talatang yan na nagsasabing, ano ang tao para isipin mo? Ano ang tao para dalawin mo? At nilikha mo ang tao na mas mababa ang kaunti sa mga anghel. At yung pinutungan, binigyan ng korona, ng kaluwalhatian at karangalan. So si Adan, nang nilikha ng Diyos, mga mahal kong kapatid, sa halaman ng Eden, niluwalhati ng Diyos si Adan sa lupa, pero hindi kagaya ng pagluwalhati ng Diyos Ama
sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang bahagi na tinanggap ni Adan ay maliit lamang na porsyento. Sabi pa ni Brother Branham, kung ang ating Panginoon, si Jesus, hallelujah, ay siya ang ocean, ang buong karagatan, pinagsama-sama na ang Antarctica, Atlantic, Antarctic Ocean, Pacific Ocean. Yan ay kumakatawan daw sa ating Panginoong Jesucristo. Then tayo naman na mga anak ng Diyos bilang mga tao dito sa ibabaw ng lupa, na kagaya ni Adan, ay parang isang spoon lamang. Di ba, Father Dante? Isang spoon lang tayo. Kumbaga, kumpara sa kaluwalhatian ng ating Panginoon na ibinigay ng Ama ang buong glory sapagkat siya ang hari ng mga hari. Di ba? Ang buong kapuspusan ng Diyos Ama, kung ano ang meron sa Kanya ay nahayag sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang naging tagapaglikha. Pero tayo, hindi tayo tagapaglikha na kagaya ng ating Panginoon. Pero tagapaglikha din tayo. May mga bagay din tayong nalilikha. Tama po ba? May mga obra din tayo, may mga arts din tayo. Pero unlike sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga bagay na nakikita natin, ang kalangitan ng universe, yan ay gawa ng kaniyang kapangyarihan. Pero si Adan, ginawa din siyang hari, kaya meron din siyang honor, meron din siyang glory, pero hindi kagaya sa ating Panginoong Jesucristo. Nakakaintindihan po ba tayo? Ang tinutukoy dito, mga mahal kong kapatid, ay ang kalagayan ng tao sa unang bahagi ng pagpapakilala ng Panginoon sa Kanya, o sabihin natin, ng proseso na pagdaraanan ng tao. For thou was made him a little lower than the angels. Yan yung panahon na ang tao ay nilikha ng Diyos sa halamanan ng Eden. Kakaintindihan po ba tayo? Nasusundan po ba? Okay, verse 6. Sabi diyan, thou madest him to have dominion over the works of thy hands. See? Binigyan siya ng kapangyarihan o nakapamahalaan sa mga bagay na nilikha ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Thou hast put all things under his feet. In verse 7, all sheep and oxen, in the beast of the fields. So yan po pala yung ibinigay ng Panginoon sa tao para magkaroon siya ng domain. Naging hari siya ng lupa, at ang paghaharian ni Adan, ang paghaharian ng tao, mga mahal kong kapatid, ay ang mga hayop. Hindi tao ang paghaharian ng tao. Pero ang nangyayari sa ating panahon, dahil nga na-pervert ang creation, na-pervert ang plano ng Panginoon dahil sa pandaraya ng kaaway, ang nangyayari, ang tao ay nagiging hari sa kapwa-tao. Di ba? May mga bansang monarchy. Wala na yung pagiging pantay-pantay. Pero sa halamanan ng Eden, mga mahal kong kapatid, nang nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, parehas po sila hari ng lupa. King of Kings, walang King of Queens. Ang ating Panginoon bilang hari ay hari ng mga hari. Hindi sinabing hari ng mga hari at mga reyna. Sapagkat both ang mga babae at mga lalaki ay kapwa hari. Sa ibabaw dapat ng lupa. They are co-equal. Si Adan at si Eva, ang babae at lalaki sa panahon na darating. Hallelujah, sa millennium, sa eternity, ang babae at lalaki ay they are co-equal. Pero anong ginagawa ng mga tao ngayon? Pinag-i-equal na nila yung mga babae at lalaki, pero hindi pa po tamang panahon. Wala pa po sa tamang kaayusan. Nang magkasala ang tao, nang magkasala, nang madaya po si Eva, isa sa ibinigay ng Panginoon na parusa sa babae, ang inalis sa kanya ay ang kaniyang domain. Ang inalis ng Panginoon kay Eva ay ang kapangyarihan. Bagkus pa, ibinaba siya at kinakailangang magpasakop siya sa kanyang asawa, kaya naging reyna na lang siya. Di ba? Pag sinabi pong reyna, kung si Adan ay hari, di ba? Kung si Adan ay 100%, din ikaw bilang reyna, 50% lang ang sayo. Pero kung hindi sana nagkasala, hindi sana nadaya si Eva, kung 100% si Adan, 100% din si Eva.
Nagkakaintindihan po ba tayo? Mamaya maintindihan nyo ang bagay na ito, mga mahal kong kapatid. Minsan masyado nating minamaliit ang babae. Actually, na mindsetting tayo, may mga word na byproduct ang babae. Pero sa aking pag-aaral, mga mahal kong kapatid, nang likhain ng Diyos ang tao, ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang babae. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang babae ay byproduct lamang sa termino. Kasi pag sinabing byproduct, para bang mababa siya. Sa palagay nyo, sinong mas espesyal? Ang lalaki na mula sa alabok o ang babae na mula na sa tadyang na? Mamaya makikita natin. Okay. I hope nakakaintindihan tayo. Adya pa ba kayo? So, ulitin ko. Kung hindi sana nadaya si Eva, kung hindi sana nagkasala ang tao, mga mahal kong kapatid, ang glory and honor na yan, ang dominion na yan, hallelujah, ang pagiging hari dapat sa lupa, ang babae at lalaki ay dapat they are co-equal. Pantay po dapat sila. So yan po mga mahal kong kapatid. Okay, next, sabi sa verse 8, ito yung mga, yung ido-domain nila, the fall of the air, and the peace of the sea, in whatsoever passeth through the paths of the seas. Okay, the Creator and the creations. Ibig sabihin, ang ating Panginoon at ang tao. Hindi tayo pupunta pa sa mga hayop, kundi tayo bilang mga tao na nilikha ng ating Panginoon. Sa Job chapter 35 verse 10, sabi niyan, but none says, nakita ni Job na ito yung kalagayan ng mga tao na tila ba wala nang naghahanap sa Diyos. Sa sobrang abala ng mga tao sa panahon ni Job, mga mahal kong kapatid, nakagaya sa ating panahon, sa sobrang sama ng mga tao, at yan ay kagaya rin sa panahon ni Job, walang tao ang nagsasabing, nasaan ang Diyos na aking manlilikha? Tayo ba sa ating mga pagbubulay, mga mahal kong kapatid, sa ating mga pagbubulay-bulay sa bawat araw ng ating buhay, sa mundong ito na napakasama na, sa mundong ito na napaka-busy, na naglagay ang kaaway ng mga bagay na sadyang inilagay niya dyan para maging trap sa atin, para maging abala tayo, at nawalan tayo ng panahon sa salita ng Diyos, at mawalan tayo ng panahon sa paghahanap sa Kanya, sa pakikipag-usap sa Kanya. Diba? Nakita ito ni Job, kasabi ng scripture, walang nagsasabi, nasaan ang aking Diyos na manlilikha? Bakit nasabi yan ni Job, mga mahal kong kapatid? Kasi siya, nung dumating siya sa pagsubok, ang hinahanap niya yung Diyos. Diba? So yan ang kagandahan kapag may pagkaunawa tayo at may pagkakilala sa ating Diyos na buhay. Sa panahon ng mga sufferings, sa panahon ng mga karamdaman, ng mga trials, kapag nakikita natin ang kalagayan natin bilang nasa isang uri pa lang ng kalagayan ng tao, ng pagiging tao, nakikita natin na ang kailangan natin ay ang Diyos na lumikha sa atin. Amen? So dapat, mga mahal kong kapatid, imbis na tumakbo tayo sa kung saan-saan, ma-depress tayo, ma-stress tayo, mamroblema tayo, manlamig tayo, mag-backslide tayo, bakit hindi natin hanapin ang Diyos na may likha sa atin? Sa panahon ng mga suliranin, sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga kalungkutan, kalumbayan at panlulupaypay. Di ba? Sa panahon ng mga kawalan, sa panahon ng mga sigalot sa pamilya, sa mga mag-asawa. Alam natin na may Diyos na lumikha sa atin. At napaganda ng bagay na yan, sana hindi tayo kagaya ng sinasabi ni Job na hindi naghahanap sa Diyos. Dapat malinaw sa atin na may Diyos na lumikha sa atin na siya ang may programa sa lahat ng bagay. Dapat alam natin na may Diyos na lumikha sa atin at alam niya kung para saan ang bagay na ito sa pagkakalikha niya sa atin. Psalms 100 verse 3. Sabi ni Haring David, know ye that the Lord, He is God. It is He that has made us, and not we ourselves. We are His people. Amen. And the sheep of His pasture. Know ye that the Lord, He is God. Amen. Ang Diyos na manlilikha.
At siya ang lumikha sa atin, hindi tayo ang lumikha sa ating sarili. Hindi tayo lumitaw sa ibabaw ng lupa dahil lamang sa kagustuhan ng ating mga magulang o kagustuhan ng sinuman. Lumitaw po tayo sa ibabaw ng lupa, nabubuhay tayo ngayon mga mahal kong kapatid dahil may Diyos na lumalang sa atin. May Diyos na nagprograma sa atin mga mahal kong kapatid. Isaiah 64 verse 8, sabi naman po ni Prophet Isaiah, "But now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay, and Thou art Potter, and we all are the work of Thy hands." So kapag pinag-usapan ang creation, mga mahal kong kapatid, pag pinag-aralan natin ang buhay natin, inunawa natin ang buhay natin, nakilala natin kung ano tayo dito sa ibabaw ng lupa, kung ano tayo sa pasimula, at kung saan tayo patungo, laging may kaugnayan ng pagkakilala sa Panginoon. Hindi mo makikilala ang iyong sarili, hindi mo malalaman kung saan ka nagmula at kung saan ka patungo, at hindi mo maiintindihan ang mga bagay na nangyayari ngayon sa kasalukuyan kapag hindi mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo. So para malaman natin kung saan tayo nagmula, ano ang nangyayari sa kasalukuyan, at kung anong mangyayari sa hinaharap, then kinakailangan nating magkaroon ng foundation sa pagkakilala sa Diyos. So thank God, bago tayo nagtalakay nito, tinalakay muna natin ang Godhead. I hope sa gabing ito, lahat tayo ay lubos nang nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Amen. Ating palakpakan ng ating Diyos na manlilikha, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Okay. Pag pinag-usapan ang creation, siyempre wala tayong ibang tatakbuhan ang Genesis 1:26 to 27. Ito, tanong to ni Brother Gideon nung activity ng youth, nung Sunday ng gabi. Okay, Genesis 1:26, mga kapatid, sabi dito, "And God said, let us make man in our image." So yung mga binasa natin kanina, sa sinabi ni Job, sa sinabi ni Haring David, sa sinabi ni Prophet Isaiah, dito to, nagmula. Di ba? In the book of Genesis, in the beginning, sabi dito, "Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth." So yan po yung sinabi mismo ni Haring David. Sabi nasa natin kanina. Then verse 27, "So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them." So alam natin tayo, dito sa HGW, matagal na nating inayos yung tamang paggamit ng mga scripture na to, mga mahal kong kapatid. Kasi dati, iniisip natin ang Genesis chapter 1, verse 26 to 27, at ang Genesis chapter 2, verse 7 ay magkaibang panahon. Na tila ba ang tao ay espiritu sa matagal na panahon bago talaga naging kaluluwang may buhay. Di ba? So mamaya maintindihan natin yan. Dito sa Genesis chapter 1, napakalinaw na ang tao, na si Adan at si Eva, they are both, sabi natin, man, tao, human. Ang isa ay lalaki at ang isa ay babae, pero they are co-equal. Pantay sila, mga mahal kong kapatid. Kung hindi sana nagkasala ang tao, di sana nadaya si Eva, well, makikita natin, Sister Eli na nangangaral ngayon. Di ba? Pero sadyang may mga bagay na naganap na bahagi din po ng, sabihin natin, ng pinahintulutang programa ng ating Panginoong Diyos, pinahintulutan niyang layunin. Okay. Sa Genesis chapter 5, verse 1 to 3, para makita natin, kasi dito, tingnan nyo, kung atras tayo, pag nag-word for word tayo, sabi sa verse 26, "Let us make man in our image after our likeness." Pagdating sa verse 27, "So God created man in His own image. In the image of God created him," na wala yung likeness.
So para bang yung likeness, nasa Genesis chapter 2, verse 7. Mamaya maintindihan natin ano ang pagkakaiba ng image at ng likeness. Pero dito sa pag-narrate na po ni Moses, sa Genesis chapter 5, verse 1 to 3, sabi sa verse 1, "This is the book of the generation of Adam, and the day that God created man." Hindi lamang po si Adan ang tinutukoy diyan. "In the likeness of God made he him." Pagdating sa verse 2, "Male and female created he them." Plural, mga mahal kong kapatid. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam. So bakit parang isa lang? Well, kung titingnan natin sa original na salita, ang Adam kasi, ang ibig sabihin niyan, tao talaga. Ang ibig sabihin ng Eva, babae. Di ba? Nakakasunod po ba kayo mga kapatid? So kung yan naman ay dadalhin natin sa ating panahon, ikinasal po kasi sila, so sabihin natin na dinala ni Adan, ni Eva, yung pangalan ng kanyang asawa. Kaya di ba pag kinakasal, yung babae at lalaki, pag pronounce na nakasal na sila, sabi doon, kayo ay husband and wife na. Nakalagay doon sa likod, doon sabi natin sa kung saan ikinakasal, andun yung apelyido, halimbawa, Lumeda, Mendoza, pero pagkatapos ng kasalan, isang pangalan na lang yan sila, Lumeda na. Sundan niyo po ba, mga kapatid? So plural yan ha, andyan po yung babae at lalaki. In the day when they, another plural, in the day when they were created. Pagdating sa verse 3, "And Adam lived 130 years. Referring ulit sa lalaki. And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness. Saan dyan po yung word na likeness, mga mahal kong kapatid? After his image. Tila po ba ang nanganak ay si Adan? Hindi naman po ang lalaki ang nanganganak. Tama po ba? Hindi ipinanganak si Seth by spoken word. Ipinanganak si Seth by natural. Nakakasunod ba kayo? Ipinanganak si Seth by natural. Ipinanganak itong si Abel by natural. Kaya lang, ipinanganak sila by natural, pero meron ng na-divert na. Yung dapat sanang perpektong kaparaanan na nais ng Diyos sa tao, mga mahal kong kapatid, ay na-divert. Yung dapat perpektong relationship ng tao, yung perpektong pamamaraan ng tao, na ibinigay ng Diyos sa kanila upang masunod ang kanyang kalooban, ay nawala sa kaayusan. Diba? Pumasok yung kaaway, dinaya yung serpente, at pagkatapos yung serpente naman ay siyang nagmaniobra. Siya yung gumawa ng bagay na linayo ng kaaway. Pero pinapakita dito, mga mahal kong kapatid, kung si Adan ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang likeness and image. So nang ipinanganak po itong si Seth, ay ayon din sa likeness and image ng Diyos. Nasundan niyo po ba? Si Adan ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, his own image and his likeness, mga mahal kong kapatid. So by natural yan. So bakit ko ba binabanggit yan? Sa message po kasi, well, sa labas, yung tao ay through by evolution. Well, dito sa message, sabi natin, may dalawang doktrina akong nalalaman. Hindi ko alam kung merong pang pangatlo o merong pang apat. Meron lamang akong dalawang nalalamang aral o doktrina na ang tawag dito ay ang reproduction, ang pagpaparami ng tao, sapagkat ang isang bahagi ng paniniwala na ang pagpaparami dapat ng tao ay by spoken word. Ano bang ibig sabihin ng by spoken word? Kung hindi daw nadaya si Eva, kung hindi daw nagkasala si Adan, mga mahal kong kapatid, magsasalita lang si Adan at sasabihin ni Adan, Eva, manganak ka ng lalaki. Yan po ang ibig sabihin ng spoken word, reproduction. Pagpaparami ng tao
by spoken word, hindi by natural. Pero may paniniwala naman po na ang pagpaparami ng tao, ang law of reproduction ay hindi by spoken word, kundi by natural, by law, by natural law. Ganun po kabigat ang doktrinang ito, mga mahal kong kapatid. Kung akala nyo, paulit-ulit lang tayo sa pag-aaral na ito, napakasimple lang nito, hindi po. Napaka-importante nito sapagkat may kinalaman nito sa kung ano tayo at kung ano ang nararanasan natin. Sulitin ko, may dalawang kilalang aral o doktrina na may kinalaman sa bagay na ito na pinag-uusapan natin. Ano ang tao at paano dadami ang tao? Bakit napakarami ng tao, mga mahal kong kapatid? Ang hindi iniutos ng Panginoon, ang hindi pinapayagan ng Panginoon ay yung bagay na mali. Na ito ang pinasimulang gawin ng kaaway. Ito yung inintroduce ng kaaway, mga mahal kong kapatid. Ang gawin, ang bagay na ipinag-uutos ng Panginoon sa maling paraan. Sa maling panahon, sa maling lugar. Andiyan pa ba kayo? Pero ang inintroduce ng Panginoon na law, mga mahal kong kapatid, ay true by natural law. Nang likhain ng Diyos si Adan. Andiyan pa ba kayo? Nang likhain ng Diyos si Adan. Spoken word po ba? Hindi naman eh. Ang isang tinitingnan nila na spoken word na Adam, mga mahal kong kapatid, ay yung spirit. The spirit man. Let us make man in our image after our likeness. Na para bang nang magsalita ang Panginoon, ang lumitaw ay spirit man. Si Adan bilang spirito. At yung spirito ni Adan ay merong masculine and feminine. At tumagal ng maraming panahon bago inihiwalay ang babae. Kaya yung chapter 1, nung i-bless na po ang tao, nang sabihin ng Diyos kayo magpakarami, ay si Adan pa lang yun, wala pa si Eva. So hindi po ganoon ang paniniwala natin. Sa Genesis pa lang, mga mahal kong kapatid, ay tapos na po ang paglalang ng tao, ang paglalang ng Diyos sa tao. Diba? Kung titingnan natin ang Genesis chapter 1, verse 31, at nakita ng Diyos ng kanyang lilikha ay napakaganda. Kapag dating sa chapter 2, ang Diyos ay nagpahinga sa madlang kanyang ginawa. So, sabi diyan, mga mahal kong kapatid, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe at sa kanyang larawan. At itong si Seth na pinanganak by natural law, ay sinabi diyan na siya ay kagaya ni Adan. Likeness and image of Adam. Okay. Genesis 9:6. Sabi naman dito, who shedded man's blood. Kung sino man ang magbububo ng dugo, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. So pinapakita dito, talagang inuulit-ulit ng banal na kasulatan na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe na natural. Hindi po espiritual. Nilikha ng Diyos ang tao na natural sa halamanan ng Eden. Take note for that, mga mahal kong kapatid. Sapagkat, nung unang panahon at itong paniniwala ng majority, na ang tao ay nilikha ng Diyos na spiritual. Pero gusto kong sabihin sa inyo sa gabing ito, na nang likhain ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden, they are not spiritual, but they are natural. Pag sinabing natural, mga mahal kong kapatid, merong dugo. Nakikita niyo po ba? Imahe po ang pinag-uusapan dito. For in the image of God made he man. Ano daw ang meron? Merong dugo ang taong ito. Ang sino man daw na pakialaman ang dugo ng tao, sino man ang, kapag ang may kinalaman na sa dugo, kaya nga kinakailangan ang ating Panginoon pumarito sa ibabaw ng lupa,
kinakailangan ng ating Panginoon na magkatawang tao sapagkat pinakailaman ang dugo sa halamanan ng Eden. Di ba? May pinatay, may kasalanan nangyari sa halamanan ng Eden, kaya ang kabayaran, sabi diyan, kinakailangan ang ibayad ay dugo. Kaya kinakailangan ang ating Panginoon ay magkatawang tao, maging tao siya. Mga mahal kong kapatid na kagaya natin upang bayaran tayo, upang tubusin tayo. So nakikita niyo po ba? Nasusundan niyo? Sabi diyan, who sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. Hallelujah. Okay. Ano ba ang image na nandito, mga kapatid? Yan ay galing sa Gregong, mali yung pagkakalagay ko. Hebreong salita, sapagkat nasa lumang tipan pala tayo. Kapag sa lumang tipan, yan ay Hebrew word. So, ang word na image ay galing sa Hebreong salita na tselem, nang ibig sabihin diyan, from an unused root meaning to shade. A phantom, that is figuratively illusion. Well, pwedeng illusion lang. At ginagawa yan ng kaaway. Pero alam naman natin na hindi lamang tayo basta ilusyon. Di ba? Then resemblance, kaya yung mga kinulay dilaw ko, yan yung kukunin natin na word, mga kapatid. Sabi diyan, a representative figure, especially an idol. Kaya nga tayo, di ba? Tayo talaga ang mga totoong idols dapat. Yung pinagmulan nating reliyon, meron silang mga idols. At yung mga idols nila, mga Diyos-Diyosan nila ay yung mga hindi nagsasalita na nandoon sa altar. Pero ang totoong Diyos-Diyosan, alam niyo po ba kung sino? Ang mga anak ng Diyos. Di ba? May Diyos na lumikha sa atin. May Diyos na nagsilang sa atin bilang espiritu tayo. Then kung ang tatay natin ay Diyos, ano tayo? Liting ko, kung ang lumikha sa atin ay Diyos at nilikha tayo, ayos sa kanyang imahe, ayos sa kanyang larawan, di ano tayo? Mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Di ba? Di ano tayo? Pero yan tao, mga anak nga ng Diyos. Di ba sabi ng ating Panginoon, mga Diyos tayo? Kaya lang hindi tayo kagaya ng ating Panginoon na naroon sa Kanya, ang kapuspusan ng pagiging Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sabi pa diyan, bensyo, ibig sabihin talagang ipinapakita. So yung iba, di ko na tinignan dyan, mga kapatid. May kinuha kong 4 siguro. Ano yung shade? Shadows. Kaya yung kalagayan natin sa physical, yung tao na nilikha ng Diyos doon sa halamanan ng Eden ay tila ba shadows lamang. Kaya nga yung lumang tipan, tipot larawan ng mga totoong bagay sa bagong tipan. Tama po ba? Ibig sabihin, ang kalagayan natin, ito ay shadow. Kung ito ay shadow ngayon, ibig sabihin, meron naroon sa taas sa tinatamaan ng liwanag, yung totoong ikaw, kung ano ka ay naroon sa taas, yung tsopan mo ay naroon, tinatamaan ng liwanag ni Kristo, pero ngayon na nandito kasi babaw ng lupa, tila ba ang replika mo dito sa lupa ay nasa lamang ito. Di ba kinakanta natin, meron tayong naghihintay doon na maluwalhating katawan. Sabi na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kung ako man ay mamatay sa katawang ito, alam ko na merong isang katawan na naghihintay sa akin doon. Pero hindi maari na yung katawan na yun ay buhay na. Yung katawan na yun ay kagaya na kasuotan na naghihintay sa atin doon. Celestial body na isang araw, kung mamamatay man tayo sa pisikal, ang ating kaluluwa at espiritu ay pupunta sa paraiso at pagdating natin doon ay may katawang naghihintay sa atin. Sapagkat ang pisikal na ito ay magiging alabok sapagkat ito ay galing sa alabok. Kaya itong katawan na ito, mga mahal kong kapatid, na nilikha doon sa Eden, tila ba ito'y shadow lamang? Pag sinabing shadow, parang kung ito ay itututok mo sa ilaw, makikita mo doon yung kanyang anino. Di ba? Akala mo yun, pero ito talaga yung totoo. Nakakaintindihan po ba tayo? Okay.
A phantom. Ito ang mas maganda, mga mahal kong kapatid. Pag pinag-usapan ang image na kung saan tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang imahe. What is phantom? A ghost. Ano ba ang ghost? Ano ang ghost sa Tagalog? Ano ang English ng kaluluwa? Soul. Ano English ng soul? Ano English ng kaluluwa? Soul. Kasi yun po yung ginagamit na salita sa Biblia. Di ba? Pero pag tinagalog natin, pag sinabing ghost, kaluluwa na rin yan, mga mahal kong kapatid. Kaya ang imahe, pinag-aralan natin to dati, ang imahe ng Diyos sa pagkakalikha sa atin, hallelujah, merong bahagi na nasa atin, bilang tayo ay kaluluwa. Yung shadow ay may kinalaman sa ating pisikal na katawan, pero yung itong bahaging ito, mga mahal kong kapatid, ito yung nasa loob natin. Andiyan pa ba kayo? Tayo ay mga kaluluwa. Then resemblance, ano bang ibig sabihin ng resemblance? Pag pinag-usapan ang imahe, the state of resembling or being alike. So ibig sabihin, ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, ay hindi espiritu lamang. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay kaluluwa na may espiritu. Ang Diyos Ama, ang eternal na Spirit, ang Ama ng lahat ng espiritu, siya ang walang kaluluwa. God is a spirit. Pero nang express niya ang kanyang sarili, nang nais niyang ipakilala ang kanyang sarili, mga mahal kong kapatid, at ipahayag kung ano siya at kung ano ang meron sa kanya. Dito niya ipinanganak, isinilang, nilikha ang ating Panginoong Jesucristo. Na merong katawan, di ba? Na merong kaluluwa, at merong espiritu. At yung espiritu ng ating Panginoon, bilang ang anak ng Diyos, ito ay tinatawag nating Holy Spirit. Diba? Pero may binabanggit din sa New Testament na Holy Ghost. Pero halos parehas lang kasi, di ba? Kasi po ang Holy Ghost at ang Holy Spirit, hindi po yan pwedeng maghiwalay. Ang espiritu ng tao at kaluluwa ng tao, hindi po yan pwedeng maghiwalay. Kapag ang kaluluwa ng tao ay wala na ang espiritu, patay yan. Kaya ibig sabihin, kapag ang Panginoon ay gumagawa, mga mahal kong kapatid, sa panahon na tila ba hindi natin siya nakikita, siya ay kaluluwa, taglay ang banal na espiritu na mula sa Ama, hallelujah, at siya ay naroon sa kanyang luklukan na merong maluwalhating katawan. Pero ang kapangyarihan niya, mga mahal kong kapatid, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa katawan na yon, hanggang dito sa ibabaw ng lupa, ay ramdam natin ang kanyang presensya. Bagamat ang kanyang pisikal na katawan na maluwalhati ay nakaluklok sa trono sa ikatlong langit, pero ang kanyang kaluluwa at espiritu, kapag tayo ay nagiging sensitibo, tila ba andito lang ang Panginoon na kasama natin. Alam niyo ba kung bakit? Ang langit ay nandito lang. Nung pag-aralan namin to nung Sunday, mga mahal kong kapatid, sabi ni Brother Branham, darating ang araw na maiintindihan natin na ang langit ay nandito lang. Nasaan bang langit? Minsan ang layo ng tingin natin. That's part of heaven. Alam natin na hindi lamang nag-iisa ang langit. Ang sabi ng Bible, heaven of heavens. Doon sa ikatlong langit, naroon ang trono ng Panginoon. At mula doon, merong ikalawang langit, merong unang langit. Di ba? Doon sa ikalawang langit, andoon yung mga anghel. Ang mga demonyo, pati na si Satanas, ay nanggaling din sa ikalawang langit. Nang sila ay magkasala, inihulog sila sa unang langit. Kaya yung espiritu ng, sabihin natin, yung mga anghel, na kaluluwa at espiritu din, mga mahal kong kapatid, nandiyan. Wala nga lang silang katawan. Pero they are soul in spirit. Naniniwala ba kayo ang mga anghel ay may kaluluwa? Yes, of course.
Meron din po silang free will. Nagdidesisyon din po ang mga anghel. Kung espiritu sila, wala silang free will. Asan si Satanas? Asan ang mga demonyo, ang kanyang mga kampon? Nandito lang. Tingnan nyo, ramdam nyo ba? Pag masakit na yung batok nyo, may nakapatong dyan. Pag may cancer kayo, pag may karamdaman tayo, yan espiritu ng kaaway, kapangyarihan ng kaaway na sumisira sa atin. Kaya kung magiging sensitibo tayo, nakakalungkot sa mga anak ng Diyos, sa mga tao, mas sensitibo sila sa kaluluwa at espiritu ng mga masamang nilalang kaysa sa espiritu ng Diyos. Pag madilim, nangingilabot ako. Mas nararamdaman mo pang espiritu ni Satanas kaysa sa espiritu ng Diyos. Di ba? Sabi ng propeta, sabi ni Brother Branham, darating ang araw sa pagbabago ng ating katawang ito. From mortality to immortality, from corruption to incorruption. Pag binihisan tayo ng bagong katawan, mga mahal kong kapatid, ang langit ay nandyan lang. Can we say amen to that? Bakit tila ba hindi natin maranasan ng langit? Kasi nga bound tayo ng time, ng lamang ito. Yung kaluluwa at espiritu natin ay nakakulong sa katawang ito. Ikinulong tayo ng Panginoon, tila ba inilagay tayo sa katawang ito na merong limitasyon. Pero darating ang araw ng kaluluwa at espiritu natin ay makakaranas ng isang makapangyarihan at maluwalhating katawan na kagaya ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayang tumagos, na kayang pumailan lang, na kayang mawala. Appear, disappear, di ba? Pero yung katawan natin nga, subukan mong tumagos dyan, tiyak, bali yung mga buto mo. Pero nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang imahe. At kung ano siya, ay gayon din tayo, mga mahal kong kapatid. Kaya ang ating Panginoon bilang kaluluwa, ang mga anak ng Diyos ay meron din kaluluwa. Malinaw po ba? Kaya nga ang predestination, mga mahal kong kapatid, ay nasa kaluluwa. May dalawang uri ng kaluluwa, ipinangaral ko na to, itinuro sa Ocampo, may dalawang uri ng kaluluwa. Ang isang kaluluwa ay para sa kapahamakan, at ang isang kaluluwa ay para sa kaluwalhatian. Nariyan po ang pagtatalaga. At hindi na yan pwedeng mabali pa, sapagkat yan ang lalo ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Okay. A representative. Ano ba ang ibig sabihin ng representative na isang salita din na galing sa Hebreyong salita na tselem na imahe? A person, diba, chosen or appointed to act or speak for another or others. So tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang nilikha ng Panginoong Diyos, nang inilagay tayo dito sa lupa, nang ilagay ng Diyos si Adan sa lupa, nang likhain siya, mga mahal kong kapatid, siya ay pinili, siya ay hinirang, siya ay itinalaga para gumawa. Di ba? Inaaktuhan ni Adan ang pagiging Diyos sa ibabaw ng lupa, ang pagiging hari sa ibabaw ng lupa. Pero hindi pa po yun ang pinakalundo kung ano si Adan. Alam nyo, kung i-example natin o illustrate natin, bagamat ipatawad ng Panginoon ang example na ito, pero di naman masama mag-example para lang ma-imagine natin at maintindihan natin. Kilala nyo ba si Son Goku? Kung kayo ay pamilyar sa Dragon Balls, mga mahal kong kapatid, si Son Goku ay nagmula, actually si Goku nga unggoy daw kasi di ba mayroong buntot, tapos nagiging malaking Godzilla, ay hindi, na malaking ano, nagiging malaking unggoy siya, di ba? Yung ano yung tawag doon, ape. Kapag nasikatan kapag pumula yung buwan, kaya yung paniniwala ng mga scientists, ang tao galing sa unggoy. Pero tingnan niyo si Goku. Naging God ba agad siya? Di ba ang pinakamatindi niyang kapangyarihan? Di ba habang tumatagal ang panahon, the unfolding of Goku. Mula sa pagiging unggoy na may buntot na bata, di ba? Tapos lumaki, makapangyarihan na siya, di ba?
Nung bata pa nga siya, makapangyarihan na. Nung lumaki siya, lalo siyang naging makapangyarihan. Tapos naging Super Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3, Saiyan 4. Iba-iba yung kulay ng buhok, di ba? Naging, hindi ko na nga alam kung ano pa. Sa palagay nyo, saan galing yung knowledge ng mga taong lumikha diyan? Galing kay Satanas. Ang karunungan ng mga direktor, ang karunungan na meron sa mga nakakaisip ng mga bagay na yan, mga mahal kong kapatid, ay galing sa kaisipan, karunungan ni Satanas. Sa ordinaryong tao, hindi nila yan kaya. Pero mayroong impluensya sa kahanginan na umuumpluwensya sa mga taong ito na nagiging madunong sa ibabaw ng lupa para magawa nila ang mga bagay na yan. Ibig sabihin, mayroong alam ang kaaway. Naintindihan nyo ba? Pero ang tanong, kung ilalarawan tayo kay Son Goku, ano na tayo? Di ba si Son Goku, di naman agad makapangyarihan siya na lumilipad? Hindi naman agad yung buhok niya kulay dilaw. Nagbago yung ano niya, yung buhok niya naging kulay blue. Di ba? So doon ko pinapakita mga mahal kong kapatid na bagamat tayo bilang mga anak ng Diyos ay meron na tayong kung ano tayo sa hinaharap. Pero dumaraan tayo ngayon sa proseso. Nasusundan niyo po ba? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, parang si Adan na inilagay sa halaman ng Eden ay pinili, inordain, itinalaga para siya ang gumawa, siya ang magsalita para dito sa ibabaw ng lupa. Okay. Yung word na likeness, ano ang pagkakaiba ng likeness sa image? Yan naman ay galing sa Hebreo na salita na demots. So meron ding resemblance. Doon sa image, sa resemblance, kaya lang yung pinapakita doon, ano yung resemblance natin sa Panginoon? Sino makakasagot? Doon sa image. Ano nga yung image, mga mahal kong kapatid? Saan yung resemblance natin? Doon sa image. Yung pagiging kaluluwa. At dito naman, sa likeness, ano yung resemblance natin? Yung pagiging may katawan. Kaya sabi diyan, resemblance, concretely model, shape. So yung iba hindi ko na po tiningnan. Ano yung resemblance? The state of resembling or being alike. Kung ang ating Panginoon, hallelujah, ay merong katawan, ganun din tayo na merong katawan. Tama po ba? Kung ang Panginoon ay Espiritu lamang, mga mahal kong kapatid, hindi dapat wala din tayong katawan. Darating ang araw na ang ating Panginoon ay makakasama natin sa millennium, makakasama natin sa eternity, sa bagong langit at bagong lupa, at hindi naman tayo doon mga espiritu. Tama po ba? Hindi tayo doon mga espiritu. Ngayon, kung hindi tayo mga espiritu lamang at mga kaluluwa, kung meron tayong katawan din, automatic ang ating Panginoon ay merong katawan. Nakakaintindihan po ba tayo? Amen. Okay, concretely model. Dalawang salita yan. Kasi andyan nakalagay kasi concretely model. So kailangan natin kunin yung dalawang salita na yan. Ano ibig sabihin ng concretely? Para ipakita natin kung ano yung kahulugan na nandiyan. Sabi dito, in a way that is material or physical. So see, dito ay pinapakita na ito talaga'y tumutukoy sa katawan. Ang likeness ay tumutukoy sa visible part ng tao. Yung image ay tumutukoy sa inward man, yung hindi nakikita, which is ang kaluluwa ng tao. Pero ito, yung likeness naman ng Panginoon ay it's either material or physical. So material po ba tayo? Tatanungin ko kayo, material po ba tayo? Yes, of course. Saan ba tayo galing? Sa alabok. That's material. Pero nang magkaroon ng buhay yung material, physical na. Di ba? Okay. Sabi pa dito, in a clear and definite way or in a form that can be seen or felt. Nagkataon ba yung mga kahulugan na yan, mga mahal kong kapatid? Nasusundan nyo ba? Nasusundan nyo po ba? See? Yung image and likeness ngayon, mas naiintindihan natin ng tao kung ano siya. Mamaya, mas maiintindihan pa natin ang ilang mga bagay na nandito.
Then yung model, kasi dalawang salita na pinag-combine. Ano yung model? A three-dimensional. Actually, nung hindi ko pa po sinerge yung three-dimensional, nung isearch ko yan sa Google, may salong guhit talaga yung three-dimensional. At hindi ko maintindihan, dapat hindi ko yung isasama. Iniisip ko body, soul, and spirit. Pero nang i-click ko, dahil clickable siya, ang ibig sabihin pala ng three-dimensional yan, inilagay ko, yung naka-orange, having or appearing to have length, breadth, and depth. Yan po palang ibig sabihin ng model, three-dimensional. Ibig sabihin meron siyang haba, meron siyang lapad, at meron siyang lalim. Representation, a three-dimensional representation of a person or thing or of a proposed structure. See? Yung nakaraan, structure ang pinag-usapan natin. Typically, on a smaller scale than the original. Sino ba yung original? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon, three-dimensional siya. Ang kanyang katawan, nasabi ni Brother Branham, ang katawan daw po ng mga anghel kapag nagpapakita sila. Ano sabi ni Brother Branham? Gaano katangkad ang mga anghel? 6-footer. Kaya huwag kayong maniniwala na ang mga anghel, mga bata. Ang mga anghel, mga mahal kong kapatid, 6-footer sila. They can travel in half a seconds. Ang bilis nila. Sabi ni Brother Branham, ang mga anghel ay, ang travel nila, half a second, andun na kaagad sa kung saan nila gusto. At ganun ang ating Panginoong Jesucristo, mga mahal kong kapatid. At higit pa ang kalagayan ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan nyo, napakalinaw, meron pang isa, sabi dito, a system or thing used as an example to follow or imitates. Okay. Para di magkulang yung oras natin. So pag pinag-usapan ng image, tumataknawa ito sa inyong mga kaisipan, mga mahal kong kapatid. Sabi sa Genesis 1:26, sabi ng Panginoong Diyos, God, sabi doon, and God said, let us make man in our own image. Anong image? Soul. Malinaw po ba? Malinaw po ba, mga mahal kong kapatid? Sasabi niyo, malinaw, pag nag-exam na naman tayo. Actually, iniisip ko sanang exam para sa lahat dapat. Pero trinay ko muna sa mga young people. Sa susunod na activity, kasama yung mga matanda. Diba? So pag pinag-usapan na pang image, mga mahal kong kapatid, ang tinutukoy dyan ay soul. Ang likeness ay ang body. Then, ang soul at body ay walang buhay kapag wala ang espiritu. Malinaw po ba? Ngayon, ano ang tao? Diba? Ang tao ay kaluluwa. Anong ibig sabihin ng soul? Yan ay galing sa Hebreo ulit na salita na nephesh, nang ibig sabihin a breathing creature. Ano nga tayo? Kaluluwa. Ano ang buhay natin? Ang Espiritu ng Diyos. Kung walang Espiritu ng Diyos, patay ang kaluluwa. Ibig sabihin, patay ka. Kaya ano ka? Ano tayo? Ano tayo? Sumagot, ano tayo? Kaluluwa. Pero dahil humihinga tayo, may taglay tayong Espiritu, tayo ay kaluluwang may buhay. Malinaw po ba, mga mahal kong kapatid? Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Okay. Meron akong babasahin sa inyo na quotation. Ginamit ko na to dati. Ipinangaral ni Brother Branham, December 6, 1965. Ang kanyang topic ay modern events are made clear by prophecy. So, pinaghiwa-hiwalay ko para mas maintindihan natin. Sa unang bahagi, sabi ni Brother Branham, sa paragraph 172, but the real ordained of God, that real germ, a soul of God that was in God before the foundation of the worlds. Tatagalugin ko. Ngunit ang totoong itinalaga ng Diyos
ang totoong gene, ang totoong, ano bang Tagalog ng gene or genes? Di ba? Yung buhay. Yung totoong, ano natin, lahi ba? Seed. That real germ. Yung organism na meron sa atin bilang tao. Ano tayo? A soul. A soul of God that was in God before the foundation of the world. Kaya meron po bang kaluluwa ang Diyos? Meron po bang kaluluwa ang Diyos? Meron. At napakarami pong mababasa sa Biblia ng Diyos ay may kaluluwa. Sa Hebrews chapter 10, sabi ng Panginoon, sa mga taong hindi susunod sa Kanya, sa mga taong tatalikod at iiwanan ang pananampalataya, sabi ng Panginoon, hindi kinalulugdan ng aking kaluluwa. Sa mga taong aatras, sa mga taong hindi nagpapatuloy sa pananampalataya, nalulungkot ang Panginoong Diyos. Ano nga bang meron sa kaluluwa? Anong meron sa kaluluwa? Imagination, affection, reasoning, conscience, and memory. Kaya ibig sabihin, ang Diyos ay may kaluluwa kasi nga nakakaalala siya. Diba? Ang soul ay merong 5 senses. Kung ang body natin ay merong 5 senses, taste, hearing, smelling, seeing, and, yung, di ba, tasting, hearing, smelling, seeing, and, ano isa? Touching. Then yung kaluluwa naman natin, na ayon sa imahe ng ating Panginoong Diyos, ay meron ding 5 senses. Kaya tayo may mga bagay na hindi mawala-wala sa isip natin. Pag nakagawa tayo ng pagkakamali, nakokonsensya tayo. Kapag may mga taong nagtuturo, kagaya nito, may pangangatwiran tayo, may reasoning. Kaluluwa ka kasi. Diba? Malinaw, mga mahal kong kapatid. So sabi ng propeta, ang original, ang real ordained of God, that real gene, real seed, the predestinated seed, ay kaluluwa. So malinaw ba? So kaluluwa po pala tayo, mga mahal kong kapatid, sapagkat ang Diyos ay may kaluluwa at tayo ay nilikha ayon sa kanyang imahe. Ibig sabihin, ang tao ay may kaluluwa kung saan naroon kung ano ang kalikasan na meron sa ating Panginoon. Okay, sabi pa dito, then if you were in God, a gene, a word, a attribute from the beginning, then you walk with Him here on earth, you talk with Him on earth. So kung tayo daw po ay sa Diyos, mga mahal kong kapatid, mula sa Kanya, tayo ay bahagi ng Kanyang salita, tayo bahagi ng Kanyang attribute mula sa pasimula. Then ngayon tayo ay lumalakad dito sa ibabaw ng lupa, nagsasalita dito sa ibabaw ng lupa, nakasama siya. Amen. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. At ayon sa Kanyang, ano yung Tagalog ng likeness? Wangis. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang larawan at ayon sa Kanyang wangis. Ibig sabihin, composed tayo ng 3 bahagi, body, soul, and spirit. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Kaya sabi pa ni Brother Branham sa pagpapatuloy, communing with Him, the Word, ang ating Panginoon, as it feeds into your soul, that man shall live by every word. So ano tayo? Kaluluwa. Di ba? At dahil kaluluwa tayo, anong pagkain dapat natin? Salita ng Diyos. Sapagkat ang kaluluwa ay merong memory, affection, reasoning, conscience, and imagination. Hindi mo pwedeng pakainin ang kaluluwa mo ng tinapay na literal. Diba? Hindi mo pwedeng pakainin ang kaluluwa mo ng kaldereta. Ang kaldereta ay para lang yan dito.
Ang kaluluwa natin, ang pagkataong pangloob natin, mga mahal kong kapatid, pinapakain natin to, pinapalago natin to, ninunurture natin to sa pamamagitan ng tinapay na salita ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos ay kagaya ng tinapay, kagaya ng karne, sabi ng Biblia. Ang salita ng Diyos ay kagaya rin ng tubig. Sapagkat ang salita ng Diyos, hallelujah, ang magpapalago, ang magpapalaki sa ating mga kaluluwa. Kaya kapag ang isang tao ay hindi napipid ng Word of God, mahina siya. Di ba? Pero naniniwala ako, mga mahal kong kapatid, ang mga anak ng Diyos na may taglay na kaluluwa na ayos sa kanyang imahe. Kaya tayo nandito ngayon sa gabing ito, nakikinig ng kanyang salita sapagkat pinipid ng Panginoon ang ating mga souls. Nais ng Panginoon ang ating mga kaluluwa ay lumago at tumibay. Sabi pa ni Brother Branham, it is the soul that lives, that was ordained of God. Yang lahat ng yan, yung apat na yan, ay galing yan sa kanyang paksa na modern events are made clear by prophecy. So nakita niyo? It's the soul that lives. So ano tayo? Kaluluwa. Gaano ba ito kaimportante? Pero ngayon gusto kong sabihin sa inyo, we are soul. Tayo ay kaluluwa na binigyan ng Diyos ng buhay. Kaluluwa tayo na binigyan ng Diyos ng buhay. At ano yung buhay na ibinigay sa atin? Ang Espiritu niya. We are soul na nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At yung kaluluwa natin, para magawa natin ang mga bagay nais ng Diyos, humulma ang Panginoon mula sa alabok. At yung alabok na yon ay inanyuan niya, mga mahal kong kapatid. Ituloy natin, the creation of man and woman. Tatapusin ko tong part 1 natin. Narration. Gaano kahalaga ang narration na ito? Itong narration na ito ang pagitan, mga mahal kong kapatid, ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2. Anong ibig sabihin ng narration? Pagkwekwento, pagsasadula ng isang bagay na tapos na. Ibig sabihin, mas detalyado. Sa Genesis 1, 26 sa 28, andoon yung let us make man. So, tingnan natin yung narration, mga mahal kong kapatid. Sa Genesis chapter 2, verse 4, sabi dito, these are the generation of the heavens and of the earth, when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Kung atras tayo, ipaki-plus mga Sister Marian, alis muna tayo sa PowerPoint natin. Hindi ko na kasi sinama kasi alam kong hahaba yung oras natin. Pero kailangan nating daanan. Punta ka sa KJB natin. Sa Genesis chapter 1, atras tayo. Basahin natin ang verse 26 ulit para makita natin yung konteksto. Okay, Genesis chapter 1, verse 26, sabi diyan, and God said, let us make man in our own image. Ano yung image? Sumagot po kayo, ano yung image? Sabay-sabay, ano yung image? Kaluluwa. After our likeness, ano yung likeness? Katawan. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. Verse 27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. So meaning, tapos na ang pagkakalikha ng Diyos kay Adan at kay Eva. Malinaw po ba? Past tense na po yan. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Pagdating sa verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it.
So ano yan? Yung commandment ng Panginoon kung anong gagawin ng tao. Yung law of reproduction, yung pagpaparami. By natural, mga mahal kong kapatid. So tatanungin ko kayo, yan po ba ay natural o hindi? Natural yan. Verse 29, tingnan niyo. Para ipakitang natural yan. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, and thee which the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Ano ang kausap ng Panginoon sa Genesis 1:27-28? Natural man. Sapagkat nilikha ng Diyos si Adan, mga mahal kong kapatid, na natural na tao. Hindi po spiritual si Adan. Natural si Adan. Verse 31. 31 na tayo. Sa English. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. See? Nakita na daw po ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga bagay ay tapos na. He had made. That past tense, mga mahal kong kapatid. At ang makita ng Diyos from day 1 to day 6, nakita ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na kanyang nilikha ay napakaganda. Lalong-lalo na nung andun na yung tao. Then Genesis chapter 2, verse 1. Chapter 2, verse 1. Thus the heavens and the earth were finished, in all the host of them. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, sa original manuscript, wala naman po kasing chapters, wala naman pong verses. Dugsong-dugsong po yan. Tuloy-tuloy po ang mga kasulatan na yan. Wala pong chapters, wala pong verses ang original manuscript ng Biblia, ang Torah. Kaya kung titingnan nyo ang kadugsong ng verse 31, yan. Thus the heavens, plural kasi may tatlong langit, and the earth were finished. Hindi lamang ang universe, ang langit, ang mga langit, ang lupa na maliit na bahagi sa universe, ang natapos na nilikha ng Diyos, kundi, and all the host of them. Bakit? Anong meron doon sa second heavens? Mga anghel. Ano meron sa lupa? Tao, mga hayop. At pagdating sa sumunod, kay verse 2 nga tayo, sa Ramiran, verse 2. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. See? Nagpahinga na po ang Diyos, mga mahal kong kapatid. Malinaw po ba sa inyo? Tapos na. Ngayon pagdating, balik na tayo sa ating PowerPoint, yung narration. Yan, verse 4 ng chapter 2. These are the generation of the heavens of the earth. Nagpapasimula pong magkwento si Moses kung ano ang nangyari. Malinaw po ba? Ikinuwento ngayon ni Moses dahil doon sa Genesis, hindi malinaw kung anong nangyari. Paano ba nilikha ang tao? Walang sinabi doon kung paano nilikha ang tao. Basang sabi doon, nilikha ng Diyos ang tao, andun na si Adan, andun si Eva, kinasal sila, sinabihan na ng Panginoon, magpakarami kayo, sinabihan ng Panginoon, magiging pagkain niya yung mga prutas. Pero kung wala ang chapter 2, paano kaya nilikha ng Diyos ang tao? Pero salamat, may chapter 2, may pagpapatuloy mga mahal kong kapatid. Kaya merong narration, itong verse 4, narration ito, then meron pang katulad, sabi natin, itong Genesis chapter 5, another narration ito, patungkol naman sa tao. This is the book of the generation of Adam. Another narration, magkukwento ulit. Si Moses, di ba si Adan andun na sa Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3? Ngayon, uulitin ulit, ikukwento ni Moses na detalyado. Yan pang ibig sabihin ng narration. This is the generation of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made He him. Male and female created He them, and blessed them, and called their name Adam, in the day where they were created. Amen. Siya pang tuloy-tuloy.
na pagkakalikha ng Diyos sa tao. Nilikha ng Diyos ang taong kaluluwa. Brother Ryan, totoo ba yan? Akala ko, espiritu tayo, spirit man tayo. Kaluluwa tayo, mga mahal kong kapatid. Tuloy natin. The process. Ito yung proseso. After, sa pagpapatuloy, Genesis chapter 2, verse 7 to 8, si Adan, yung lalaki, verse 7, ito na yung kwento, yung narration. And the Lord God formed man of the dust of the grounds, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So ano ang tao? Kaluluwa. Napakalinaw, mga mahal kong kapatid. Kaluluwa tayo. So paano nilikha ng Diyos ang tao? Yan. Paano nilikha ng Diyos si Adan? Yan ang kasagutan. Hindi espiritu lamang nalilikha ng Diyos. Ang espiritu, hindi po pwedeng likhain ang espiritu. Ang espiritu ay buhay ng Diyos, hindi yan nililikha. Ang nilikha ng Diyos, mga mahal kong kapatid, hallelujah, ay ang kaluluwa at ang katawan. At ang buhay ng kaluluwa ay ang breath of life. Ano bang breath of life? The Spirit. Verse 8, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. So nilagay ng Panginoong Diyos itong si Adan sa Eden. Then yung babae naman, sa Genesis chapter 2 verse 21, sabi dito, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. So ganito naman yung pagkakalikha sa babae. Hindi po ganun katagal, mga mahal kong kapatid. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng bagay, alam na niya. Nais lang ipakita ng Diyos sa pagkalikha sa tao na hindi maaari na sa Adan ay nag-iisa. Kaya automatic, alam ng Diyos, kailangan ni Adan ng babae. Na tila ba ang pinapakita sa Genesis, kung tayo mag-word for word, na tila ba hindi alam ng Diyos ang kanyang mga susunod na gagawin? Kasi sabi doon ng malikha si Adan, at sabi doon ng kwento ni Moses, at nakita ng Diyos na nalulungkot si Adan. Ay doon lang ba nakita ng Diyos na nalulungkot si Adan? May kinalaman na po yun sa tatakbuhin ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Pero alam ng Diyos, kailangan ni Adan ng kasama. Kanang likain ng Diyos si Adan, automatic, mga mahal kong kapatid, naroon na sa kaisipan ng Panginoong Diyos na merong ibang lilitaw. Ngayon, sino ang pinaka-espesyal, mga mahal kong kapatid? Ang pinaka-espesyal ay ang babae. Kaya tingnan nyo sa uling mga araw na ito, sino ba ang pinakamahalaga, na pinakamamahal ng Diyos, na pinakamamahal ni Kristo? Hindi bagat ang pinag-uusapan natin ang babae? Ang nobya niya? Sa badag mula ang nobya, galing sa tagiliran niya. Katingnan nyo, si Adan. Si Adan galing sa alabok. Then yung alabok nagkaroon ng buhay. From material to physical. Then, doon na kumuha ang Diyos. Di ba? Si material. Nasundan nyo ba, mga mahal kong kapatid? Mas espesyal ang babae. O sabihin natin, pareha sila espesyal. They are co-equal. Then verse 22, and the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman. Diba yung pangaral ni Pastor John, ang rib, buto yan. Doon dumadaloy ang buhay. Mga mahal kong kapatid, yung dati kasing mindsetting, para ba ang baba ng tingin sa babae? Well, totoo, nadaya si Eva, mga mahal kong kapatid, nadaya si Eva. Nadaya si Eva. Pero napaka-special niya. Alam niyo ba kung gaano ka-special si Eva? Nagawang ialay ni Adan ang kanyang buhay para sa kanyang asawa.
Mas mahalaga pa ang buhay ni Eva kaysa sa buhay ni Adan. Mas mahalaga ang buhay ng nobya kaysa sa buhay ng Panginoong Hesus sapagkat nagawa niyang ialay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. So ang tanong, sino ang mas espesyal? Nasusundan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Nagawang isakripisyo ni Adan ang kanyang buhay alang-alang kay Eva. Ibig sabihin, mas matimbang ang buhay ni Eva kaysa sa buhay niya. At ganoon din po ang nobya ni Kristo. Napaka-special natin. We are the apple, di ba, of His eye. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid? Katingnan niyo, malapit na tayo magtapos. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought here unto the man. See, ang naging tulay mismo sa pag-aasawang Adan at Eva ay ang Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Adan, Adan, narito na si Eva. Ligawan mo. Automatic. Di ba? Pagtingin ni Adan sa kay Eva, pagtingin ni Eva kay Adan, love at first sight kaagad. Di ba? Ang naghatid sa babae ay ang Panginoon. Tama po ba? Anong nangyari? God bless Adam and Eve. Kaya kapag ang mag-asawa ay dumaan talaga sa tamang proseso, mga mahal kong kapatid, nariyan ang blessing ng Panginoon. Well, totoo, ang relasyon natin sa mga may asawa dito, dumaan sa mga mali ng kaparaanan. Pero salamat, itinuwid tayo ng Panginoon. At dahil sa pagtutuwid sa atin, dahil sa biyaya ng Diyos, sa pagpapatawad na ginawa sa atin, kahit papaano ang blessing ay dumating sa atin. Amen? Maraming pagkukulang ang mga mag-asawa dito, both man and woman, pero salamat, itinuwid tayo ng Panginoon. So ano meron dito sa God bless Adam and Eve? The marriage. Kasalan, mga mahal kong kapatid. Sa Genesis 1:28-29, sabi diyan, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea. Gusto kong sabihin sa inyo sa gabing ito, sa linaw ng salita ng Panginoon at ng kaunawaan na binibigay sa inyong lingkod, mga mahal kong kapatid, hindi ito tumutukoy sa Adan na spirito na wala pa sa Eva. Ang aking nauunawaan dito, ang kapahayagan na ibinibigay ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, ng i-bless ng Panginoon. Ang tao sa verse 28, nakaharap po sa kanya si Adan at si Eva, na hindi espiritu. Yung paniniwala po kasi natin dati, ang binibless lamang ng Panginoong Diyos sa verse 28 ay si Adan lamang bilang espiritu na both masculine and feminine, na si Eva ay nandun pa sa spirito ni Adan. Yan po ang paniniwala natin dati. Way back years ago, nang wala pa ang kapahayagan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At yan po ang paniniwala ng marami. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang verse 28 na ito, ng pagpalain po ng Panginoon si Adan at si Eva. They are both natural. They are both in the sight of the Lord. Hallelujah. Nakatingin sila sa Panginoon, ikinakasal sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Adan, Adan, ito yung magiging asawa mo. Diba? At pagkatapos, pinagpala ng Panginoon, kinasal sila, at ang sabi ng Panginoon, magpakarami kayo, maging mabungahin kayo. Hindi po tumutukoy yan sa spoken word, mga mahal kong kapatid. Ang tinutukoy dyan ay by natural. Sapagkat ang kasunod niyan, ang kakain nila ay ang bunga ng mga punong kahoy, ang mga gulay. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Amen. So itong verse 28 na ito, ay pararil yan dito. Kaya pagkatapos na basbasan ng Panginoon, nang sabihin ng Panginoon na magpakarami kayo, ano sabi ni Adan? This is now bone of my bones and flesh of my flesh.
Kailan yan sinabi ni Adan, mga mahal kong kapatid, pagkatapos na sila ay i-bless ng Panginoon. Hindi mo pwedeng angkinin ng babae na hindi ka dumaan sa tamang proseso. Nang sabihin ni Adan na angkinin niya, nang iharap ng Diyos si Eva sa kanya, ikinasal sila, pinagpala sila, na sinabi ng Panginoon, magpakarami kayo. At nang sabihin ng Panginoon, ngayon, ikaw ay buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tatawagin kang babae sapagkat nagmula ka sa akin. Isa na sila. Anong kasunod niyan? Verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ano sabi ni Adan? You are now bone of my bones, flesh of my flesh. Ibig sabihin, kasal na sila. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, kaya ngayon iiwanan ng lalaki ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. Kasal na po ba sila? Hindi pa. Kasal na. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magsama ang babae at lalaki na hindi kasal. Kasalanan yan sa Panginoon, alam natin, mga kapatid. So, napakalinaw. And verse 25, and they were both naked. Ano yan? Relationship dapat yan. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Tama po ba? Nang mandato po sana ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, ang programa ng Diyos, kalatan ng lupa, magpakarami sa ibabaw ng lupa. Pero dinivert ng kaaway. Ang inintroduce ng diablo ni Satanas ay adultery, fornication. Yung hindi naman niya asawa, inangkin niya. Sinira niya ang unang ikinasal ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At ang bunga ay si Cain na mamamatay tao. Diba? Na dapat sana ang komisyon ng Panginoon sa bagay na ito. Lahat naman tayo matured na dito. Yung mga dalaga nandito, yung mga young people natin. Mag-aasawa din naman kayo. Kung may panahon pa, maintindihan niyo to. Yung komisyon sanang ito ng Panginoon, dapat yung mag-asawa, lalong magiging maayos ang kanilang pagsasama. Lalo nilang mamahalin ang isa't isa dahil sa bagay na ibinigay ng Panginoon, yung regalo ng Panginoon dapat sa kanila. Pero anong ginawa ng kaaway, mga mahal kong kapatid, ito ang talamak sa ating panahon, dahil sa bagay na sinabi ng Panginoon na pervert ng kaaway, ito ang nagiging resulta ng paghihiwalay ng mga mag-asawa, ng pagkawasak ng pamilya. Yung utos ng Panginoon na magparami, anong meron doon? Di ko nababanggitin. Word for word, ayoko nang sabihin. Naintindihan yung ibig ko sabihin. Ano meron sa pagpaparami, Brother Alan? Nga si Brother Alan, 2 asawa. Literal na pagpaparami. Di ba? Ano meron sa pagpaparami? Regalo ng Diyos dapat ito sa mag-asawa. Na habang tumatagal, habang sinusunod nila ang kalooban ng Panginoon, lalong umiibig sila sa isa't isa. Pero tingnan nyo na nangyayari ngayon sa mga mag-asawa. Away. Sabi ng asawa, tama na, hindi naman ikaw naghihirap, hindi naman ikaw nanganganak. Hanggang 4 lang. Alam nyo, yan nagiging problema namin ni Sister Matit, mga kapatid. Matinding usapan talaga. Kasi inisip ko, magkano kaya tayo ng couples fellowship? Mangangaral ako talaga sa verbalan tayo. Kasi ba verbalan? Iniisip ko na po yan na magkaroon ng couples fellowship, mga matanda lang, na wala pang mga young people. Nasabihin natin mismo kung anong problema sa atin. Actually, yan po yung topic doon sa ministerial meeting nung Sabado. About sa mga bagay na nangyayari sa panahon natin. So yung dapat sanang napakainam na regalo ng Panginoon sa tao, sinira po ng diablo. Di ba dapat yung mag-asawa kapag kinasal sila, yung mga young people, takpan nyo ngayon taingan nyo. Takpan nyo taingan nyo. Yung mga sisters natin, sige, takpan nyo yung taingan. Yung walang maririnig, ha? Takpan nyo, sige, takpan nyo. Siguraduhin nyo, wala kayong mapapakinig. Ikaw, Jeremy, di ka magtatakip? Ayaw mo? Sister Mary, okay lang, matanda ka, 32 ka na eh. Okay, takpan nyo, mga young people na mga nasa teenager pa. Lalo yung anak ko, Sister Chichi, 10 years old.
Ano ang tawag sa panahon natin ng pagpaparami kapag kinasal lang mag-asawa? Di ba, lovemaking? Di ba? Kasi nga dapat ginagawa ito sa pag-ibig, lalong iniibig ng mag-asawang isa't isa. Pero ginawa ng kaaway, mga mahal kong kapatid. Pinag-aawayan na nila ang bagay na yan. Kahit ngayong mag-asawa na mismo, nag-aaway sila dyan. Takpan nyo yung mga tainga nyo, mga young people. Sabi nung lalakihan, sabi nung babae, pagod ako. Nagtampo yung lalaki. Imbis na magmamahalan, nag-away. Natulog nang magkahiwalay. Nasundan nyo ba? Siguro yung mga mag-asawa dito nakukuha yung ibig ko sabihin. O, pwede nyo nang tanggalin ang inyong pagkakasara. Pagkatapos pong ikasal ng Diyos, ang babae at lalaki, ano sabi niyan? Magiging isang laman sila. Alam niyo bang ibig? Alam na natin kung anong ibig sabihin niyan. Dalawa sila pero magiging isang laman. Alam natin kung anong ibig sabihin niyan, mga kapatid. Pag gusto, berbaling ko mismo yan. O, itaas ang kamay kung sino talaga ang nakakaalam ng sinasabi diyan na they shall be one flesh. O, di ba? Kukunti. Mahirap kasing sabihin, no? They shall be one flesh. Hihiwalay daw sa tatay, sa nanay, magsusulo ng bahay. Di ba? Kasi kapag andyan sa si nanay, saka si tatay, mahirap maging one flesh dyan. Kasabi diyan, tinugsungan ng Biblia, and they were both naked. Alam natin kung anong tinutukoy dyan, mga mahal kong kapatid. Pero dahil sa ginawa ng kaaway, nasira. So anong kalagay ng tao dyan? Natural. Paano ang pagpaparami? Natural. May papatunayan natin na natural ang tao dito. Natural man. Yan. Pagpapatunayan na natural ang tao, yung gagawin nila ay natural, kakain sila ng natural, ang pag-aasawa ay natural, ang pagpaparami ay natural. Ngayon, papatunayan natin sa kapahayagan ng salita ng Panginoon na ang pagpaparami ay natural, na ang tao sa halamanan ng Eden ay natural, ang nilikha ng Diyos sa halamanan ng Eden ay natural. Ang unang bahagi ng tao ay pagiging natural, patungo tayo sa spiritual at sa maluwalhating kalagayan. Kaya nga, the unfolding of man. Yan ang part 2 natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 45 to 49, ano sabi diyan? And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. Created. Pag sinabing made, created, mga mahal kong kapatid, ano ang create? Buhay na kaluluwa. Espiritu po ba? The first Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Pakinggan niyo mabuti ito. Sino ang tinutukoy dito na last Adam? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ba ni Pablo, the last Adam was made a spirit? No! Kaluluwa din ang ating Panginoon. Pero ang sabi diyan, the last Adam was made a quickening spirit. Kaluluwa siya na bumubuhay, nagbibigay ng Espiritu. Ang persona ng ating Panginoon siya ay kaluluwa. Taglay ang banal na Espiritu na galing sa Ama. Na tayo ng mga patay dati, mga mahal kong kapatid, na hiwalay ang ating kaluluwa ay patay. Anong ginawa ng ating Panginoon? Binuhay ulit tayo. Yung kaluluwa nating hiwalay sa Diyos ay binuhay ng Espiritu ng ating Panginoon. Yung buhay natin dati patay, bakit? Makasalanan na. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Hindi sinabi niya na the last Adam was made a spirit, kundi the last Adam was made a quickening spirit. The last Adam was made a quickening spirit. Ang ating Panginoon ay bumubuhay na spirito. At yan po ang nangyayari sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon, ng buhay naroon sa kanyang kaluluwa, buhay niya mismo, ito ang nagbibigay ng buhay sa atin. Malinaw. Okay, verse 46, howbeit
that was not first, which is spiritual. See? Hindi daw po spiritual ang unang tao. Yung nilikha sa halaman ng hidden na hindi spiritual pa. But that which is natural. Ang tao pala na nandoon sa halaman ng Eden na hindi spirit, mga kapatid ko. Natural si Adan. Natural si Eva. Kaya ang pagpaparami, natural. Malinaw po ba, mga mahal kong kapatid? But that which is natural and afterward, that which is spiritual. Yan ang tinutungo natin ngayon. The unfolding of men. Mga natural tayo na patungo sa mas mataas na antas ng pagmamanifest sa buhay natin, transformation sa buhay natin. Verse 47, tingnan nyo pa sabi ni Pablo, the first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. Nakikita nyo po ba? Ano si Adan? Makalupa. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as we have born in the image of the earthly. So hanggang dyan lang muna tayo. Ang imahe natin ngayon ay earthly. At kapag naintindihan natin ang imahe na meron tayo ngayon, maiintindihan natin ano ang nangyayari at bakit nangyayari ito sa atin. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Tatanungin ko kayo, ano ang kalagayan ni Adan ng likhain ng Diyos sa halaman ng Eden? Natural, makalupa, earthy. Pero sa kaisipan ng Diyos, si Adan ay makapangyarihang nilalang. So ibig sabihin, hindi pa tapos kung ano ang transformation na nangyayari sa atin. Hindi na po creation ang ginagawa ng Diyos sa atin, transformation. From Science 1, Science 2, Science 3, Science 4, Science 5, Science 6, Science 7. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba? So nilikha tayong mababa sa una, pero ang kaisipan ng Diyos, equip ang binhi na nasa atin na may kakayahan itong mag-transform. Kung ang nakita ng science ay evolution, ang nakita natin ay transformation. Manifestation mula sa mababang kalagayan patungo sa mataas na antas ng pagkakalikha ng Diyos sa atin. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. I hope malinaw sa inyo ang bagay na ito. Actually, ito introduction lamang, mga mahal kong kapatid, sa mas mainam na mga bagay na ating pag-uusapan. Kung maalala niyo yung paksa ko dati, way back 2021, may pinangaral po ako dating 2 gardens. Diba? 2 gardens. At tinalakay natin doon yung subtopic natin, the Son of God and the Son of Man. Pwede yung balikan yon. Ipinangaral ko noong 2021, March. You can search that sa ating group. At kapag pinakinggan nyo yon, mas lalo yung maintindihan ang bagay na ito. I-search nyo 2 gardens doon sa group natin. At pakinggan nyo, pagpapalain kayo, mga mahal kong kapatid. Tayo manalangin saglit. Yuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos, salamat sa ipinahiram mo sa aming sandali sa gabing ito. Salamat po sa mga salita mong aming pinag-aralan. Sa abot po ng aking nauunawaan. Sa biyayang ipinagkaloob mo at sukat, Panginoong Diyos, ay ginawa ko po sa abot ng aking makakaya. Kung may naging pagkukulang man o paglabis ang iyong lingkod, hindi ko po ito sinasadya, Panginoon. Alam mo kung anong nasa aking puso. Nais ko pong ipahayag kung ano ang bagay na nauunawaan ko ayon sa iyong salita. Kung nagkulang man ako, kung naglabis, hinihingi ko ito ng paumanhin, Panginoong Diyos. Dalangin ko na ang matanggap ng aking mga kapatid, ng iyong mga hinirang sa dakong ito, sa mga nakinig sa gawing ito, ay ang purong salita mo. Hindi lamang ang tinig ko, ang kanilang mapakinggan, Panginoon, kundi ang tinig mo. Ang pangungusap mo, ang paghahayag mo. Dalangin ko, Lord, na ang mga salitang ito ay patuloy na mag-equip sa amin. Patuloy na magbigay ito sa amin ng kaunawaan at karunungan.
Lord, ang bahaging ito ng aming pinag-aralan ay unang bahagi pa lamang, introduction, Lord. Dalangin ko na sa pagpapatuloy nito sa part 2 ay mas maunawaan namin kung ano ang kalagayan namin at kung ano ang nangyayari sa amin ngayon, Panginoong Diyos. Nakita namin kung ano ang pasimula, Panginoon, sa pagkakalikha mo sa halamanan ng Eden. At ngayon, nagpapatuloy ang mga kapanahunan, tumatakbo ang mga kapanahunan. Narito ang mga tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa. At napakarami na po ng tao, Panginoong Diyos, sa panahong ito. At napakarami ng aming nararanasan. Ang kasamaan ay nariyan, Panginoong Diyos. At the same time, andyan din po ang kabutihan na itinuturo mo sa amin, na binibigay mo sa amin. Na habang nakikita namin ang salita mo, hallelujah, na nagbibigay ng liwanag sa amin, ay mas nakikita rin po namin ang kadiliman. Habang nakikita namin ang katwiran mo, Panginoong Diyos, ang kalooban mo, ay nakikita din namin ang mga bagay ng mundo, ng kasalanan, na tila po ba naghahari sa amin, ang kahinaan, Panginoong Diyos. At ito ang nagpapahirap sa amin. Lord, tulungan mo kami na higit naming maunawaan ang mga bagay na ito. Ipahintulot mo na ito'y masundan ng part 2, Lord. Ibigay mo ang higit pang inspirasyon, Lord, knowledge, understanding, revelation, Panginoon, upang higit naming makita at maunawaan ang mga bagay na ito na nagaganap sa aming mga buhay. Na magkaroon kami ng higit na confidence, Lord. Hallelujah. Higit kami magtiwala sa iyo, Panginoon, na ipagkakatiwala namin sa iyo ng buong buo ang aming buhay. Na sa kabila ng mga bagay na aming nararanasan ay meron kaming tinatanaw na buhay na pag-asa sa mga huling araw na ito. Sapagkat tunay, O Diyos, ang meron lang kami ay pananampalataya at pag-asa sa mga bagay na sinabi mo, sa mga bagay na aming naunawaan sa iyong salita. Ngunit dalangin ko, Panginoon, ng mga bagay na ito na ipinapahayag mo sa amin, ang mga bagay na ito na tinuturo mo sa amin, na dalangin ko na naunawaan ito ng aking mga kapatid, Panginoong Diyos, ay hindi lamang maging kaalaman at karunungan sa aming mga isipan, kundi ito'y maranasan namin, Panginoon. Hallelujah, na kung paano nararanasan namin ang kasalanan, ang kahinaan, ang kamatayan, ang mga pagkasiphayo dahil sa kasalanan na nangyari sa halaman ng Eden, dakilang Diyos. Hayaan na maranasan din namin, Lord, ang bagay na ginawa mo 2,000 years ago. Inalay mo ang iyong buhay, Panginoong Diyos, upang kami ay muling makabalik sa relasyon sa iyo. Inalay mo ang iyong buhay, Panginoong Diyos. Hallelujah. Itinuro mo ang iyong mga salita. Nangaral ka, nagturo ka 2,000 years ago. At ang mga salita mo ay naisulat sa Biblia, sa banal na aklat, na ngayon ay aming binabasa, na ngayon ay aming pinag-aaralan, Panginoon. Nais mo na kami ay mabuhay na may kabanalan, matuwid, O Diyos. Ngunit tunay, Lord, kung wala ang iyong kapangyarihan, kung wala ang iyong espiritu, kung wala ang iyong pagkakatalaga, kung wala ang binhi, hallelujah, ang kaluluwa na meron kami na nagmula sa iyo, nakabahagi mo, tunay, O Diyos, wala kaming anumang mararanasan sa mga bagay na ito na sinasabi mo sa iyong salita. Kung kahit meron kami ngayon ay pag-asa, Panginoong Diyos, dalangin namin na patuloy naming maranasan ang mga bagay na sinabi mo. Ang kabanalan, Panginoon, ang katwiran, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kalakasan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Maranasan nawa ito ng bawat isa amin. At habang papalapit ang iyong pagbabalik, Panginoon, makita namin ang aming mga sarili na patungo sa kasagdalan. Hallelujah. At amin nang nararamdaman, Panginoong Diyos, kinasasabikan ang kaluwalhatian na magaganap sa buhay ng bawat isa amin sa mga huling araw na ito. Panginoon, maraming salamat. Salamat po sa mga salita mo. Pagpalain mo ito sa puso ng aking mga kapatid sa bawat isa amin. Hallelujah. Ito i-unfold mo sa kanila, Panginoong Diyos. Ikaw pang magbigay ng understanding sa bawat sa kanila. Ng enlightenment, Panginoong Diyos, upang ito'y kanilang mapag-ingatan sa kanilang mga puso. Hallelujah. At habang ito'y iniingatan nila sa kanilang mga puso sa tulong mo, ay naroon ang kauhawan, Panginoong Diyos, ang pagdulog sa iyo, hallelujah, na ang mga bagay na ito ay mangyari at maranasan nila. Maraming salamat po, Panginoon. We bring back to you all the glory and honor and praise, Lord. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen. Amen. And Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa gabing ito.